Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Elma. Sabi nila, ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil ay hindi yung nahuli ka sa kama ng ibang tao. Hindi yung nakita ka sa loob ng motel o yung amoy alak kang umuwi sa madaling araw. Ang pinaka-wild at pinakamalupit na kasalanan na nagawa ko ay ang paulit-ulit kong pagpili sa sarili ko. Ang pagpili sa mga sandali ng ligaya habang unti-unti kong binubura sa alaala ko ang mga taong handang mamatay para sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagod. May asawa ako, si Enzo. Isang lalaking walang ibang hangad kundi ang mapabuti ang buhay namin. Si Enzo ay tipikal na haligi ng tahanan, tahimik, masipag, at kung minsan, inaamin ko, Ate J, nakakainip. Ang buhay namin ay isang siklo ng trabaho, bayad bills, asikaso sa dalawa naming anak na sina Troy at Dave, at pagtulog ng magkatalikod dahil sa sobrang pagod. 12 taon kaming kasal at sa loob ng 12 taon na yon, nakalimutan ko na kung sino si Elma bago siya naging nanay at asawa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit para sa school ni na Troy at Dave, tumama ang tingin ko sa salamin. Ate J, hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang kislap sa mga mata ko, wala na. Ang balat ko, tila tuyot na sa stress. At doon, pumasok ang isang mapanganib na kaisipan. Hanggang dito na lang ba ako? Nagsimula ang lahat sa me time. Sabi ko kay Enzo, kailangan ko lang lumabas, kasama ang mga kaibigan ko sa opisina para makahinga. Pumayag siya. Siyempre, si Enzo pa ba? Mahal na mahal ako niyan. Siya na ang nag-asikaso sa hapunan ng mga bata. Siya na ang naghugas ng pinggan. Pero ang isang gabing paglabas, naging 2. Hanggang sa naging 3, doon ko nakilala si Veronica. Isang babaeng kabaligtaran ko, single, walang pananagutan, at ang tanging sinusunod ay ang sarili niyang kumpas. Siya ang nagpakilala sa akin sa mundo ng mga party, sa mga bar, na ang tugtugan ay tila hinihila ang kaluluwa mo para makalimot. Elma, deserve mo to. Bulong ni Veronica habang inaabutan ako ng baso. Minsan ka lang maging bata. Huwag mong hayaang kainin ka ng obligasyon. At doon, Ate J, unti-unti akong nilamon ng dilim. Habang si Enzo ay naghihintay sa akin sa sala hanggang mag-alauna ng madaling araw, ako naman ay nasa gitna ng dance floor. Ninanamnam ang atensyon ng mga estranghero. Masarap pala sa pakiramdam na tingalain ka uli. Masarap palang marinig na maganda ka pa rin pala kahit may 2 ka ng anak. Sa bawat gabi na pinipili kong uminom kaysa basahan ng storybook sina Troy at Dave, unti-unti akong nagkakaroon ng lamat. Noong una, nakakaramdam pa ako ng kurot sa puso kapag nakikita ko ang text ni Troy na, Mama, uwi ka na po? Di po ako makatulog. Pero kalaunan, ang kurot na yon, naging iritasyon. Bakit ba nila ako kinukulong? Bakit ba hindi nila ako hayaang maging masaya? Isang gabi, umuwi ako ng 3:00 na ng madaling araw. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Enzo na nakasandal sa sofa. Hawak ang litrato naming pamilya. Hindi siya galit. Mas masakit pa sa galit ang nakita ko sa mga mata niya. Ate J, lungkot. Isang malalim na lungkot na tila sumusumbat sa bawat hakbang ko palayo sa kanila. Elma, nasaan ka na ba?
Mahinang tanong niya. Kasama ko lang sina Veronica, Enzo. Masyado kang mahigpit? Sagot ko, kahit alam kong hindi siya naghihigpit. Ginamit ko ang galit para pagtakpan ng konsensya ko. Hindi sa ganun, Elma. Pero ang mga bata, hinahanap ka. Si Dave, may lagnat kanina. Buong gabi kang tinatawag. Tumigil ang mundo ko sandali. Si Dave, ang bunso ko. Pero imbes na tumakbo ako sa kwarto para tignan ng anak ko, ang lumabas sa bibig ko ay, "Nandyan ka naman di ba? Kaya mo na yan." Iniwan ko siya sa sala. Pumasok ako sa banyo at umiyak ng walang sukat. Pero alam mo kung ano ang pinaka-wild na part, Ate Jay? Pagkatapos kong umiyak, kinuha ko ang cellphone ko at tinext ko si Veronica. "Kita tayo bukas. Kailangan kong lumayo sa bahay na to." Doon ko na-realize, ang pagtataksil ko ay hindi dahil sa ibang lalaki. Ang pinagtataksilan ko ay ang tiwala ng pamilya ko. Pinipili ko ang saya ng isang gabi kaysa sa katahimikan ng isang tahanan. Lumipas ang mga araw, Ate Jay, at tila naging manhid na ang puso ko. Ang bawat pag-uwi ko ng madaling araw ay hindi na nauuwi sa pag-aaway namin ni Enzo, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Mas masakit pala yon, yung hindi ka na tinatanong kung nasaan ka dahil alam nilang wala na silang mapapala sa isasagot mo. Isang hapon, habang nasa opisina ako, lumapit sa akin si Veronica. May dala siyang balita tungkol sa isang malaking party sa isang out-of-town resort sa Batangas. "Elma, 3 araw ito. Team building daw, sabi ni boss. Pero alam mo naman, party ito hanggang umaga. Isama mo na si Troy o si Dave kung gusto mo. Pero payong kaibigan lang, mas masaya kung ikaw lang mag-isa para ka namang dalaga uli." Alam ko sa sarili ko na hindi iyon team building, pero ang kislap sa mga mata ni Veronica ay tila isang magnet na humihila sa akin palayo sa realidad. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nadatnan ko si Enzo na nagtuturo kay Dave ng assignment sa math. Si Troy naman, nakadungaw sa bintana, tila may hinihintay. Pagkakita sa akin ni Troy, agad siyang tumakbo at yumakap sa binti ko. "Mama, laro tayo?" Sabi ni Papa, busy ka raw palagi, pero baka po ngayon hindi na. Ang inosenteng tanong ng anak ko. Imbes na lumambot ang puso ko, nakaramdam ako ng pagkabigla. Parang nakakasakal ang yakap niya. Parang bawat obligasyon ko bilang ina ay isang tanikala na pumipigil sa akin na lumipad. "Troy, may gagawin pa si Mama. Mag-impake ako, may seminar kami sa Batangas ng 3 araw. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Enzo. 3 araw, Elma. Birthday ni Dave sa Sabado. Akala ko ba magluluto ka ng paborito niyang spaghetti?" Natigilan ako. Oo nga pala, birthday ng bunso ko. Pero ang naisip ko, minsan lang naman ang party na ito. Mabibilhan ko naman siya ng mamahaling regalo pagbalik ko. Ganoon kadilim ang takbo ng isip ko noon, Ate Jay. Ginagamit ko ang pera at material na bagay para pagtakpan ang pagkukulang ko sa oras at pagmamahal. "Kaya mo na yan, Enzo. I-order mo na lang siya sa Jollibee." Babawi ako pag uwi ko, mabilis kong sagot habang umiiwas ng tingin. Nang sumapit ang Biyernes, umalis ako nang hindi man lang tinitignan ang mga mata ng mga anak ko. Sa loob ng van kasama si Veronica at ang iba pa naming katrabaho. Tila nabunutan ako ng tinik. Ang ingay ng tawanan, ang bukas ng mga bote ng beer, at ang malakas na music ang naging katuwang ko. Doon, nakilala ko si Troy. Hindi ang anak ko, kundi isang katrabaho mula sa ibang department. Gwapo, bata, at higit sa lahat, walang pakialam kung sino ako sa labas ng resort na yon. "Elma, ang ganda mo pala sa malapitan." Bulong niya sa akin habang nasa gilid kami ng pool. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero ang atensyong ibinibigay ni Troy ay parang bawal na gamot na nagpapasigla sa tuyot kong pagkatao. Nakalimutan ko ang lagnat ni Dave. Nakalimutan ko ang pagod ni Enzo. Nakalimutan ko na may pamilyang naghihintay sa akin. Habang nagkakatuwaan kami, tumunog ang phone ko. Si Enzo. Sinagot ko ito nang may halong inis. "Ano ba, Enzo? Sabi ko seminar to, di ba?" "Elma,
Si Dave, itinakbo namin sa ospital. Mataas ang lagnat, nagkokonbulsyon. Nasaan ka na ba? Kanina ka pa namin tinatawagan. Napatitig ako sa baso ng alak na hawak ko. Sa background naririnig ko ang tawanan ni Veronica at ang pag-aya ni Troy na sumayaw uli. Anong ospital? Okay lang ba siya? Kailangan ka ng anak mo, Elma. Birthday niya bukas. Ang hinahanap niya, ikaw. Hindi ang spaghetti, hindi ang regalo, ikaw. Imbes na mataranta at maghanap ng paraan para makauwi, ang unang pumasok sa isip ko ay, bakit ngayon pa? Bakit kailangang masira ang bakasyon ko? Iyon ang pinaka-wild na kasalanan ko. Ang ituring na istorbo ang sarili kong dugo at laman dahil lamang sa pansamantalang saya. Sige, susunod ako. Mag-aayos lang ako ng gamit. Pagsisinungaling ko. Pero pagkababa ng telepono, hindi ako nag-impake. Bumalik ako sa dance floor. Inisip ko na, doktor naman ang titingin sa kanya. Hindi naman ako doktor. Bukas na lang ako uuwi ng maaga. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom hanggang sa mawala ako sa huwisyo. Nagising ako kinaumagahan sa isang kwarto na hindi pamilyar sa akin. Masakit ang ulo ko, amoy alak ang buong katawan ko, at nang tignan ko ang phone ko, 50 missed calls mula kay Enzo at 10 mula sa kapatid kong si Nori. Agad kong binuksan ang message ni Nori. Elma, nasaan ka ba? Kanina pa umiiyak si Enzo. Hindi na raw nakapaghintay si Dave. Hinanap ka niya hanggang sa huling sandali bago siya nawalan ng malay. Elma, bumalik ka na. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang mundong binuo ko sa loob ng 3 araw na puro saya ay biglang gumuho. Kumaripas ako ng takbo palabas ng resort. Hindi na nagpaalam kay Veronica o kahit kanino. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Dave. Pagdating ko sa ospital, ang nadatnan ko ay hindi ang masayang birthday celebration na ipinangako ko. Ang nadatnan ko ay si Enzo, nakaupo sa labas ng ICU, nakatungo at hawak ang isang maliit na paper crown na gawa sa construction paper. Ang korona na ginawa ni Dave para sa sarili niya dahil akala niya darating ang kanyang reyna. Nang makita ako ni Enzo, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tumayo lang siya, lumapit sa akin at iniabot ang korona. Happy birthday daw, sabi ni Dave. Ang mahinang sabi ni Enzo. Pero Elma, huli na. Pagod na ang anak mo kakahintay. Nanlumo ako. Napaluhod ako sa hallway ng ospital. Ang saya na hinahanap ko sa labas, ang wild na buhay na ginusto ko, ay nagbayad ng isang presyong hinding-hindi ko na mababawi. Ang paglimot ko sa kanila ay naging isang permanenteng sugat na kahit anong alak o party ay hindi na kayang hilumin. Pero Ate Jay, hindi pa doon natatapos ang lahat. Akala ko yun na ang pinakamabigat, pero may mas matindi pa palang kapalit. Ang bawat sandaling tinalikuran ko, ang pamilya ko. Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay tila isang habambuhay na parusa. Hindi ko magawang tignan ang mukha ni Dave. Ang anak kong pumanaw na ang tanging hiling ay makasama ang kanyang ina sa kanyang kaarawan. Ang maliit na korona na gawa sa papel na iniabot ni Enzo sa akin ay naging simbolo ng aking pinakamalaking pagkatalo. Sa mga sumunod na araw ng lamay, para akong isang anino na naglalakad sa sarili naming bahay. Hindi ako kinakausap ni Enzo. Hindi rin lumalapit sa akin si Troy. Ang panganay ko, na dati ay laging nakasabit sa aking binti, ngayon ay nakatingin sa akin nang may halong takot at matinding galit. Isang gabi, sinubukan ko siyang lapitan para bigyan ng pagkain. Pero tinitigan niya lang ako at sinabing, "Sana ikaw na lang ang nawala, Mama. Sana ikaw na lang ang hindi nakauwi." Parang sinaksak ang puso ko ng 1,000 balaraw. Doon ko na-realize na hindi lang si Dave ang nawala sa akin. Nawala ko rin ang respeto ng asawa ko at ang pagmamahal ng natitira kong anak. Sinubukan kong humingi ng tawad kay Enzo. Lumuhod ako sa harap niya, umiiyak. Nagsusumamo na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Pero tumayo lang siya. Kinuha ang kanyang mga gamit at mahinahong nagsalita. "Elma,
Pinatawad na kita para sa katahimikan ng kaluluwa ni Dave. Pero ang pagtitiwala, hindi na yan babalik. Pinili mong maging malaya, kaya ibibigay ko na sa iyo ang kalayaang hinahanap mo. Maghiwalay na tayo. Umalis sila ni Troy. Iniwan nila ako sa bahay na dati ay puno ng ingay at tawanan. Pero ngayon ay puno na lang ng multo ng aking mga maling desisyon. Tinawagan ko si Veronica, ang kaibigang nag-udyok sa akin na mag-enjoy. Pero ang tanging sagot niya ay busy siya sa susunod na party. Doon ko napatunayan na ang mga taong kasama mo sa saya, madalas ay wala kapag ang buhay mo ay nasa dusa na. Ngayon, mag-isa na lang ako. Ang wild na buhay na hinangad ko ay nag-iwan sa akin ng isang malaking puwang na hinding-hindi na mapupunan. Tuwing sasapit ang kaarawan ni Dave, pumupunta ako sa kanyang libingan. Dala ang paborito niyang spaghetti at isang bagong korona na papel. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang oras. Ang pagtataksil ko sa aking pamilya ay hindi lang isang sandali ng pagkakamali. Ito ay isang habambuhay na pagsisisi. Mga ka-confess. At iyan ang kwento ni Elma. Isang paalala na ang tunay na saya ay hindi matatagpuan sa labas ng ating tahanan, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin bago pa man maging huli ang lahat. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga tinalakay na karanasan. Sana ay may napulot kayong aral sa naging buhay ni Elma, na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na epekto na maaaring magpabago sa ating bukas. Muli, bago tayo tuluyang magpaalam, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession. I-click niyo na rin ang bell icon para laging updated sa ating mga bagong uploads. At para sa mas marami pang kwento at pakikipag-ugnayan, i-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Maraming salamat muli sa inyong lahat, mga ka-confess. Hanggang sa susunod nating kwentong hitik sa emosyon at katotohanan dito sa Tagalog Wild Confession. Ingat po kayong lahat.